Ang San Miguel Beermen daw ay kukuha na ng bagong point guard at baka daw ito si Jason Brickman ng Meralco Bolts. Inaayos na raw ng San Miguel ang trade kung saan si Brickman ay makukuha nila at ang kapalit ay si Wamit Yongson at itong si Chris Miller. Dahil mukhang ito raw si Cedric Barefield malabong makuha ng San Miguel dahil baka daw yan ay nakapangako na sa TNT Tropang 5G. So ito si Brickman daw ang kukunin ngayon ng SMB na papalit dito kay Johnson. Kahit sabihin pa natin na itong si Brickman ay 34 years old na. Ang gusto kasi ng San Miguel ay manalo ngayon. So hindi na nila tinitignan yung future ng team nila. Ang gusto nila mag-champion ngayon at nakikita nila na si Jason Brickman ay makakatulong dyan. Kaya nga itong si Brickman ang kanilang plano na kunin sa ngayon. Nakita naman natin na kahit ilang games pa lang ang nalalaro nito sa Meralco, ang ganda ng nakokontribute niya. Kaya malamang itong si Brickman talaga ay nababagay dito sa San Miguel. At isa pa itong si Jason Brickman naglaro na yan sa SMC dati. Doon sa Asian Basketball League, yung ABL, naging point guard nila si Jason Brickman ng mahabang panahon. At itong si Brickman ngayon ay gusto nang kunin ulit ng San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko po pwede talaga na ito si Brickman ang kunin ng SMB para malumakas yung kanilang point guard position. Kung sa bagay, hindi naman nakagugulat na itong San Miguel talaga ay gagawa ng hakbang na ganyan dahil marami na nakapansin na hirap na talaga ang SMB dito sa point guard nila. Napipilitan na nga si Coach Leo Austria na gamitin to si Jericho Cruz at CJ Perez na point guard dahil hindi epektibo si Miller at si Tiongson. Kaya nga itong nakikita natin talaga gagamitin na ng San Miguel Beer yung kanilang mga trade assets para makuha si Jason Brickman at madagdag dito sa kanilang lineup. Kaya naman talagang itong San Miguel mukhang seryoso dito sa gagawin nila na pantapat dito sa TNT at kay Bol sa Commissioner's Cup. Samantala naman ang balita natin mukhang ito raw si JD Tungkab ay kinuha na ng Converge Fiber Access mula dun sa free agent list. Si JD Tungkab ay huling nagdaro sa Blackwater pero ito yung nirelease na at free agent na ngayon. So ang balita, ito raw ay kinuha na ng Converge Fiber Access. 6'3 itong si Tungkab so magdadagdag yan ng height do sa wing position nila. Pero ang tanong nga ng karamihan, talaga ba kinakailangan pa itong gawin ng Converge Fiber Access? Nang sabi nga nila, ang dami ng player na itong Converge at parang nahihirapan na nga itong coaching staff nila do sa pag-rotate nito sa sobrang dami. Kaya nga dahil dito, itong lineup ng Converge ngayon mukhang kinakailangan na siguro pag-isipan na baka sumusobra na sila sa dami ng mga players. Tandaan natin, next season si David Defonso isasama pa dyan. So, andyan pa si Abueva, Kaya nga medyo mabigat na talaga yung rotation nila, ang lalim na. Kaya lang sobrang dami naman yata ng players at nahihirapan ng bigyan lahat ito ng playing time. Kaya ngayon, mapag-iisip talaga ang marami na baka itong si JD Tungkab ay gagamitin lang na trade asset nitong Converge Fiber Xers. Dahil meron daw mga ibang players na kukunin si Coach Delta Pineda para maging mas malakas itong kanilang koponan. At yan ngayon, yung aasahan natin na gagawin talaga nila. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na magkakaroon talaga ng ganyang klaseng sitwasyon. Dahil syempre, ito namang si Coach Pineda, alam niya na kinakailangan niya talaga na maging matindi yung kanyang roster kung talagang gusto niya na mag-champion dito sa PBA. Matindi na yung naging upgrade do sa lineup ng Converge at kung dadagdagan pa nga nila ng isang katulad nitong si JD Tungkab, mas magiging malalim yan. Yun nga lang, magiging problema siguro ay yung rotation ng tao. Kaya yan yung pinag-aaralan ngayong mabuti nitong Converge kung paano yung mabuti nila na gagawin sa ganitong klase na sitwasyon. At ang susunod nating balita, itong si Greg Slaughter ay babalik na raw dito sa Pilipinas sa Zamboanga Valientes maglalaro. Hindi pa raw natuloy yung kontrata nito sa Titan Ultra. Pero mukhang sabihin nating may chance pa rin na makabalik to sa PBA. Base doon sa naging usapan, okay naman daw dito sa PBA at pinayagan na ng team governor sa maglaro si Greg Slaughter sa PBA. Pero nagkaroon ng bolilyaso sa contract signing sa Titan Ultra kaya sa Zamboanga Valientes muna ito maglalaro. Pero pagkatapos nun, malaki na ang posibilidad na itong si Greg Slaughter ay makuha na nitong line-up nitong Titan Ultra pag natapos na yung kanyang obligasyon dito sa Zamboanga Valientes. Good move ito sa PBA kung sakaling makabalik na nga si Greg dahil yung team ng Titan Ultra nasa kanila yung rights ni Slaughter at syempre pwede nilang i-sign up talaga yan.
Pag nagkasundo na itong si Slaughter at itong Titan Ultra, sigurado na magiging maganda na ang kalalabasan nito para dito sa kanilang kupunan. At sa totoo lang, nangangailangan talaga ng big man itong Titan Ultra. Kung makuha nila itong si Greg Slaughter, maganda yan para dito sa kanilang kupunan. Lalo na naghahanap sila isang center. Kasi nga ang original plan talaga nila, si Slaughter ang gawing center, gawing power forward yung kanilang import na si Michael Gilmore para magkaroon sila ng Twin Towers. Ang problema nga lang, medyo nahihirapan talaga sila na makipag-match up ngayon. Lalo na at itong si Slaughter hindi pa nila nakuha. So hopefully, pagkatapos nitong kontrata niya sa Zamboanga Valientes, makapaglaro na sa PBA itong si Greg at maipakita na deserving pa rin siya na maglaro. At syempre, ang Titan Ultra excited doon sa possibility na yan. Dahil kaya nga nila pinakawalan itong si Calvin Abueva dahil gusto nga nito na maglaro para sa Converge at ang gusto ng Titan Ultra makuha naman itong si Greg Slaughter para sa kanila. At ang susunod nating balita, itong si Michael Phillips kumpirmado na maglalaro na sa MPBL. At dahil dyan, lumalakas na yung ugong-ugong na pagkatapos niya maglaro sa MPBL ay magpapadraft na to sa PBA at ang ibig niya sabihin malamang mapunta na to sa Barangay Ginebra. So kung maglalaro na talaga sa MPBL itong si Michael Phillips, sigurado na magiging malaki ang tsansa na ito'y magpapadraft na sa PBA. At sa tingin ko magiging good move yan para dito sa liga. Kaya nga alam natin ang Barangay Ginebra, kaya kinuha yung draft pick ng Terra Firma dahil gusto talaga nila na makuha na itong si Michael Phillips. At sa tingin ko nababagayan talaga dito sa Ginebra dahil yung kanilang mga big men, no, nandiyan si Kmar Carino, si Isaac Go, si Japet, si Troy, si Norbert. Sa totoo lang, hindi naman talagang mga legit center yan. Karamihan dyan mga stretch 4. Matatangkad pero ang preference nila ay mag-shoot sa 3 points. So mukhang mas bagay talaga dito sa Barangay Ginebra na kunin ng isang katulad nitong si Michael Phillips na legitimate center talaga. So yan yung makikita talaga natin na po pwedeng magamit itong Ginebra. Kung sakasakali, itong Ginebra magiging isa yan talaga dito sa mga top teams ng PBA kapag nakuha nila si Michael Phillips. At magiging exciting yung susunod na draft. Alam balita natin, baka daw to sila DJ Fenner ay sumali na rin dyan. Pati na itong si Justice De Corsi at itong si Darren Mayo. So magiging malalim yung susunod na draft at yan ang dahilan kung bakit ngayon ito ay kanilang gustong makuha. As it is, yung paglipat ni Michael Phillips sa MPBL, ibig sabihin, 1 season siya maglalaro doon most likely. At okay naman yan dahil walang draft next season sa PBA sa 2027 pa. So tamang-tama yung paglipat ni Michael Phillips sa MPBL para sa susunod na draft ng PBA, magiging eligible na ito. Binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon, Anthony Alon, Ireneo Salangsang, Michael D., Dexter Domer, Monde Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada. Binabati din natin si Enju at lahat ng mga regular na mga viewer.